Yan po, hello po sa inyong lahat at welcome sa aking channel. Ito at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Dahil po ang issue ay tuloy-tuloy pong namamayagpag at sumisikat, pasikat ng pasikat dahil po malapit na ang eleksyon. Pero wala po tayong pandemic. Kaya ang ayuda at akap, yan po ang sinasabi ko na tuloy-tuloy na namamayagpag. Dahil po sa tuloy-tuloy na pamamayagpag, nasa sinasakyan na ngayon ng maraming politiko. Dahil po, eto lang, kailan lang si Mayor Magalong, ibinulgar niya ang mga katiwalian talaga yan sa akap. Na talaga namang mayroong sinasakyang mga politiko na karamihan sa mga politiko na mga congressman, yan po ay talagang walang takot na binunyag ni Mayor Magalong. Lahat po ay nagsigayahan na. Tuloy-tuloy na po na sinasakyan ang ayuda at akap. Pero wala pong pandemic. Ang meron lang po ay eleksyon. Yun po at papunta na po sa vote buying na nagiging legal. Kaya dito po sa video ito ay matutunghayan po natin ang bawat salaysay ni Kated Pailon at ang mga interview niya. Kaya bago pong lahat ay welcome po muna sa aking channel at eto ay mag-intro po muna tayo. Pangalanan, wag ko daw siyang pangalanan. Ang sabi niya dito sa amin, sa tupad daw, kasama yung core leader ni Mayor, kapitan at mga kagawa dun sa listahan daw ng AKAP. Pero dahil bawal silang tumanggap, ang isinali ay yung kanilang mga asawa. May ganun! Wow! May ganun! Kadiri! Ang kakapal ng mga mooks. Yan po, binulgar na po. At may nag-send po kay Ma'am DJ Chacha. Talagang hindi mo masikmura ang ginagawa ng mga politiko ngayon. Alam niyo ho, mga kapatid, napakahirap nga po nitong ganito pong ang dami ho kasi lalaki ng pera no for this purpose na mga ayu-ayudang ito na yung control ho natin post-audit po ito. Talagang napakalaki ng problema dahil napakalaki ng pera. Yan po, nakakatakot po dahil ang PhilHealth, ang GSIS, ngayon, kawawa po yung mga senior citizen at yung mga magkakaroon pa ng pension at tayo, kawawa rin tayo balang araw kapag hindi natigil to. Ang SSS, hindi natin namamalayan. Baka nasilat na rin. And then, kapag po nag-audit din, mismong auditors dito hirap na hirap. At malalaman din po natin mga kapatid kung meron man pong nangyaring kababalaghan 2 years after na. Yan ang sistema po dito po sa ating pananalapi. Anyway, kung ganun, pag 2 years, paano mahahabol yung mga may sala dyan? 2 years, after 2 years, paano mo mahuhuli yung mga politikong gumawa ng ganyan? Baka nag-ibang bansa na yan, paano mahahabol yung mga salar dyan? Ganap ng 7:56 in the morning. Nandiyan na ba si Secretary? Kasi ang haba po ng ating dito, no? Questions para po sa kanya dito po sa napaka-importanteng isyong ito. Magandang umaga po sa inyo, Sec Benny, at masagana, makabuluhan at mapayapang bagong taon pong aming bati sa inyo. Sir, magandang umaga rin at magandang umaga kay DJ Chacha at ganun din ang pagbati ng masagana, mapayapa at mapangakong bagong taon sa inyong lahat. Thank you. Sec Benny, unahin lang po namin itong COA report. Inyo na ho ba itong nalaman na meron lang po na napansin ang mga COA auditors na meron pong ilan na nagdoble-doble po ng pagkuha ng benepisyo sa tupad, gayong sa loob ng 1 taon, ang iba daw po nakadalawa, nakatatlo, na pareho po lamang yung mga pangalan, ang iba ho naman daw ay nagpapalit lamang po ng mga apelyido pero pare-parehong tao. Opo, Ted, nakarating po sa akin yung informasyon at antimano,
ang akin pong dagliang naging aksyon, nagbigay po tayo ng direktiba sa lahat ng mga regional offices at ang atin pong field offices na tiyakin ang strict implementation po ng guidelines ng tupad. Yung pong nabanggit ninyo na COA finding, lagi po namin siniseryoso ano man po ang lumalabas na findings ng COA. At ang involved po rito ay 2 rehiyon. Yung una po ay Region 2. May kinalaman yan doon sa unqualified beneficiaries. At nagkaroon agad ng agarang investigation at validation upang matignan na yung pong ikangay katotohanan at makagawa ng karampatang aksyon. Nakapagsagawa na po ng verifikasyon, validation na humigit kumulang mga 200 benepisyaryo at medyo maayos naman po yung naging resulta. Subalit may hindi po ito kaagad na ipagpatuloy para po dun sa kabuuan dahil 4 na sunod-sunod na bagyo po yung tumama dun sa region. Medyo na antala po yung aming validation. Pero tinatapos na po upang sa ganun anuman pong tamang hakbangin. Meron pong dapat panagutan. Bagamat yan po sasabihin natin na maliit na bilang kung ikukumpara sa kabuuan ng mga naserbisyuhan ng tupad program, mahalaga po sa amin na maisaayos. Ikalawa po, yung may kinalaman naman po doon sa paggamit ng merit at saka maiden names po para makapag-avail ng programa. Yung pong involved na region dyan ay NCR. Patay po doon sa investigasyon na huling na ipaabot sa akin, meron na pong nabigyan ng direktiba na nakapag-refund doon po sa amount na ikangay bumubuo doon sa mga nakinabang ng 2 beses. So yun po yung latest na update ko dyan. Yung pong ang napansin po kung bakit nagkaroon nga yung napanggitin nyo, yung double availment, binigyan po natin na mahigpit na tagubilin ng atin pong IT unit at saka yung field officers na tignan na maglagay po ng additional na sistema o measures para mo maiwasan yung mga kahalintulad na pangyayari at ang sa ganun naman hindi po masalaula yung magandang pagpapatupad ng programa. Problema nasa sa laula na po. Sila lang din ang nabibigyan dyan. Diba? Sabi nga ni DJ Chacha, yung mga asawa at kamag-anak ng mga opisyal dyan sa barangay, ang nakakakuha lang talaga. Matik na yan. Dahil talagang crocs at mga crocodile talaga. Di na talaga maiwasan. Mula labanan ng isang buhaya, ang buhaya nga naman, ang laki-laki. Ikaw, butiki lang. Paano malalabanan yan? Sec Benny, para lang mas klaro po ang ating pag-uusap sa tupad program na ito, ano ba ho ang basic dito po na mga pangangailangan? Sino ho ang naghahanda ng qualified beneficiary? Opo, sino po? Tama. Sino nga naman pala qualified na beneficiary dapat dito? Ang talaga pong in charge sa pagsusuri po sa kanilang kwalifikasyon and then yung actual na supervision habang ginagawa yung programa? Sir, 2 po yung approach. Isa po yung tinatawag na in partnership with accredited partners at meron pong tinatawag na direct administration. In both cases po, yung pong sinasubmit na listahan, pinoprofile po yung ng Department of Labor and Employment. At kung meron nga pong nakalulusot na ganyan, amin mong tinitignan, yan ba ay deliberate? O yan naman ay medyo mayroong problema sa sistema. Kinakailangan sigurong i-enhance natin ang atin pong pagtitingin kung paano mas maayos at maikangay. Ang problema, bakit ngayon lang inaayos ang sistema? Talagang matagal na yan eh. Yung sistema na yan, ayaw nyo lang gawin para yung mga opisyal makadoble. Ganun lang yun. Hindi lalabag doon po sa guidelines na nabanggit ko dahil ito pong guidelines ng tupad, maliwanag naman po rito yung mga availments Minsan lamang po sa isang taon, maliban na lamang kung meron pong hindi ako naniniwala dyan. Ang mahirap niyan. Totoo, minsan lang sa isang taon. Pero yung mga opisyal, hindi lang minsan sa isang taon niya makukuha. Baka nakakarami na yan. Mga opisyal ng barangay. Malamang, hindi lang minsan sa isang taon nakakakuha yan. Tawag tayo na natural or man-made disaster na magpa-qualify po sila doon sa nasabing pangalawang pag-a-avail. Pero isa sa ilalim pa rin sila, Ted, sa mahigpit na pagsusuri kung talagang
sila ay karapat-dapat na mabigyan ng programa o makapag-avail po ng programang tupad. Ano ang papel ng barangay kapitan o LGU doon sa identification po ng mga benepisyaryo? Nagbibigay po sila ng listahan na binabalidate po naman ng DOLE. Tinitignan po kung talagang pumapaloob sila doon po sa mga eligible beneficiaries. Kasi kailangan po na ang tupad po kasi ay para sa disadvantaged workers o kaya displaced workers. Kaya yun po ang mga tinitignan ng ating pong DOLE personnel para matiyak na maayos po yung pagpapatupad ng programa. Hindi ho ba itong tupad na ito ay ipinanganak sa panahon ng pandemya? Tama ka dyan, Ted. Pinanganak sa panahon ng pandemya. Oh, tinan nyo? Ang tagal na pala. Sa pandemya pa pinanganak yan. Ang problema, yung sistema nyo. Bakit nyo lang ngayon, bakit ngayon lang inaayos ang sistema? Yan tagal na pala sa pandemic yan. Dapat pandemic pa lang. Maayos na yung sistema na yan. Talagang may palakasan talaga nangyayari. At medyo ang naging ang resulta, nakatulong po doon sa mga naapektuhan, ng mga na-displace, na-dislocate na manggagawa. Ganon din naman po doon sa mga vulnerable sector. Lalo na po, Ted, nung nakaraang taon na sunod-sunod po yung bagyo, malaki po ang naibigay na ikangay pag-alalay, pagtulong, pagkakati po ay temporary employment lamang, yung pong kanilang tinanggap na sweldo, cash for work po kasi ang tupad, medyo nakatulong naman po upang makatawid sila doon sa kanilang pangangailangan. Magkano po ang sweldo doon po sa mga benepisyaryo po ng tupad sa bawat araw ng trabaho? Ted, yung pong umiiral na minimum wage kada region po. Okay. So, halimbawa po sa National Capital Region, Ted, ngayon ay 645. Dapat po ay 645 ang matanggap ng beneficiaryo po ng tupad. Gaano kahaba po, Secretary, ang dapat na maging trabaho ng isang benepisyaryo sa bawat pagkakataon po na hindi naman kalamitan na pinag-uusapan natin? Minimum of 10 days, Ted, at maximum of 90 days. Depende po sa klase ng public work na kanilang gagawin. Okay, opo. So, klaro po yan. Ano po, yung po ang sweldo niyan, minimum wage doon sa rehiyon at ang maximum ay 90 days. Opo, at dadagdag ko lang, Ted, dapat po ay matanggap yan ng buong buo nung pong nagtrabaho o beneficiaryo ng tupad. Opo. Dapat po yan ay walang pawas. At gusto ko lang pong samantalahin ng pagkakataon sa pamamagitan po ng inyong programa. Paano magiging buo yan? Hawakan ng congressman, mga politiko yan. Nakikisakay, di ba? Malamang, may bawas na yan. Dahil gagamitin nila sa eleksyon nila. Ano ba ang gagastusin nila sa eleksyon nila? Di ba? Bilyon-bilyon ang ginagastos sila sa eleksyon? Yan yung magiging problema na unprogram. Nagkakaroon ng kupit, nagkakaroon ng cut, at nakukupitan ang bawat beneficiary. Kukunti na lang ang mapititira para sa kanila. Kasi meron din po kaming natatanggap ng mga sumbong-sumbong o mga ulat-ulat, nababawasan daw po. Ako po sa mga yan nga, nababawasan. Nakakawag-witness, nakakasaksi po sa payout po ng tupad. Akin pong Kita nyo, timing na timing, eleksyon, at nakukupitan. Konti na lang ang mapupunta sa mga beneficiaries. At pili pa. Hindi lang lahat napupunta, hindi nabibigyan. Piling-pili pa kung sino lang ang mga asawa ng mga opisyal. Number 1 na yan. Buksan mismo sa harap ng beneficiaryo yung sobre. At pinapabilang ko po sa kanya. Sabi ko, pagkatapos nitong maibigay ko sa iyo ang kabuuan ng halaga na yung pinagpaguran, pinaghirapan, ano man ang gagawin mo dyan, ikaw na ako ang may desisyon. So yun po yung senaryo at yan po lagi kong pinagbibilin sa akin pong mga katulong dito sa pagpapatupad at implementasyon po ng programang tupad. Cash for work. Anong klaseng work po ito, Secretary? Iba-ibang klase, Ted. Merong kinalaman sa paglilinis, pag-ayos po ng yung paghahanda sa mga eskwelahan, paglilinis ng kanal, at nakatulong din po ito sa in partnership PDSWD. Yung mga tupad beneficiaries po tumulong sa packing, repacking ng mga relief goods. Lalo na po ng nakaraang taon, dahil sunod-sunod po, medyo naaagad yung inventaryo ng DSWD. Pumartner po kami sa kanila para sa ganon, agarang makarating yung mga relief pack sa mga apektado po ng kalamidad. So, bahagi po yan. Meron din pong bahagi ng pagtatanim. Hindi lang naman po ito yung makikita natin na pang-araniwan, nagwawalis sa kalsada. In fact, tayo, Ted, sinasabi natin, yung pagwawalis sa kalsada siguro, maayos yan dahil nakakapaglinis tayo. Subalit, mas mahalaga siguro na yung merong impact din ang ginagawa natin. No? Kagaya po ng paghahanda ng mga paaralan, paglilinis, para tayo.
ang dadatnan na silid-aralan ng ating mga mag-aaral. Yun pong pagtulong po sa pag-aayos ng mga irigasyon. Opo. Ginagawa din po natin yan. At yun nga po, bukod yan, atin pong inihahanda din yung ating mga magsasaka. Tumutulong po tayo pati po sa mga pangingisda na apektahan po sila ng mga kalamidad na tumatama po sa ating bansa. Opo, sa aming naging panayam sa taga-DSWD, mukha ho naman ding lumalabas na maaari kang maging benepisyaryo ng tupad, pero pwede ka rin makakuha ng benepisyo sa AIX at sa AKAP. Pwede po, pero yun po ngayon ang tinitingnan ng ating pong DSWD, DOS, Department of Labor and Employment, kasi meron din po naman sigurong peculiarity yung kanilang programa, kagaya po nung tabanggit yung AIC, yan po naman ay talagang ayuda. Ang tupad po naman ay temporary employment, cash for work po. Yan ang distinguishing feature po ng dalawang programa. Pero in both cases po, tinitingnan po namin na sana yung pag-a-avail ng sabay, wag naman yun ang maging pamantayan o panuntunan. Kasi dapat po maabot natin mas marami pang bilang ng ating mga mamamayan na nangangailangan po ng tulong. Opo, hindi ho naman matatawaran po ang ganda ng adhikain ng programang ito, cash for work, at doon talaga ho sa nangangailangan ng hanap buhay sa halip na tumunganga lamang nagiging productive. Pero meron din pong kaisipan, Secretary, na ito pong uri ng mga ayudang ito ay nagbibigay po na sa halip na maengganyo yung manggagawa, yung ama o yung ina na maghanap ng hanap buhay na regular, ay umaasa na lang po dito sa mga programang ito. Yun. Tama yung tanong mo. At tama yung sinasabi ni Ed Pailon. Talagang magiging tamad na ang mga tao. Nakakasuka ang mga ginagawa nila ngayon sa politika. Hindi na nila iniintindi kung ano ang nagiging problema ng bansa natin. Hindi nila iniintindi yung pangunahing problema ng bansa natin. Tumataas ang inflation rate, hindi nila magawa ng problema yon, ay magawa ng solusyon. Yung mga ganun. Yung labis na pagbaha. At lahat ng bilihin, tumataas na. Hindi nila iniintindi yun. Ginagawa nilang tamad yung mga tao. Ang iba nga po, kapag tinatanong mo anong trabaho mo, tupad, na para bagang regular na nilang trabaho yun. Kasi kung puro ayuda, Parang, biro mo sagutin ka ba naman ng anong trabaho mo, tupad? Di ba nakaka-insulto yun? Parang yung sumasagot sa'yo pilosopo. Parang namimilosopo na lang ang sagot sa ginagawa niyang sagot. hindi ho ba mendicancy culture na po ito? Itong nangyayaring ito, ano pong tugon niyo po doon, Secretary? Asa ako sa tupad dahil nga pwede ako makahingi once a year Dito po sa AIX, hingi ako sa AIX, hingi ako sa AKAP, pabanjing-banjing na lang ako, hindi na ako maghahanap ng regular kong trabaho. At yun nga yung amon at tinutugunan ng mga departamento, kagaya po ng DOLE at ng DSWD, na ito po ay dapat magkaroon po ng sustainability at mayangat po natin na hindi po yung mendicancy ang maging kultura na nadidevelop. Yan po ay napansin din ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sana ito ay parang scaffoldings lamang, tinutulungan natin sila. Kaya nga po sa programa pong tupad, meron po kami sa bahagi. No, kahit anong problema, ay kahit anong paliwanag nyo, huling-huli na kayo. Vote buying po yan. Hindi yan, kumbagay, band-aid solution lang ang ginagawa nyo dahil yan ay vote buying ang ginagawa nyo. Ng orientasyon ng mga posibleng beneficiaryo. Meron po kami doon pinagkakaloob na form kung saan po ay tatanong namin pagkatapos ng iyong temporary employment, anong nakikita mo na dapat pang maging pagpapatuloy kung meron mang dapat pang asahan sa pamahalaan. Nakalagay po doon, pwede po nilang itik, pwede po nilang piliin livelihood program o kaya naman po ay training, retraining. Nang sa ganun, maihanda po namin sila sa mas permanenteng trabaho. Hindi po yung aasa lamang na yung merong ganito. Kaya, yung tinasabi mo na may training, doon po sa TESDA. Ang problema, may pondo pa po ba? Di ba, tinanggalan nyo ng pondo, binawasan nyo ng pondo ang Department of Education. Ano naman yan, sa realidad, meron talagang ganyang klaseng mga kaisipan Kaya medyo, nabanggit ko nga kanina, hamon at pagsubok sa amin yan. Kasi gusto naming
ikintal sa kanilang isipan na medyo na po tayo, dapat tumutulong man ng pamahalaan. Hindi po ito yung halos araw na habang panahon kayo yung maasa. Inaayos po yung ating database, no? Para nang sa ganon, isang tingin mo pa lamang po, makikita mo na ito nag-avail ng ganito, pero bakit nag-avail siya ng ganito sa ating programa pa? So ginagawa po yan sa pagkasalukuyan ng pamahalaan kasi tumutugon po kami doon sa inyong mga pinapaabot sa amin na pwede pong maging batay. Alam nyo, para hindi na kayo mahirapan dyan sa database na yan, at kung titingnan nyo kung sino yung nag-avail, at kung sino yung dumodoble yung avail, di tanggalin nyo na yung akap na yan, at ayuda na yan, yung tupad na yan. Tanggalin nyo na. Malamang, tatanggalin yan pagkatapos ng eleksyon. Yan ang mangyayari niyan. Tapos hindi na, baka susunod, wala nang susunod yan. Sa susunod na lang eleksyon ulit, magkaroon ng kupad at akap, mga ayuda na yan. Yan, ng improvement. O kaya naman dapat aksyonan dahil naabos yung programa. Hindi po kami hihinturian na yung sistema talagang hindi man po maging perfect. Mabawasan po talaga yung mga findings ng COA na ganyan. Kasi, alam mo, sa bahagi po ng Department of Labor and Employment, hindi naman sa nagmamayabang o nagmamalaki. Sa loob po ng 2 lumipas na taon, kami po ay awardee as a standing accounting office ng Association of Government Accountants of the Philippines. At bahagi din po ng aming pamantayan kung nagagawa namin ang tungkulin namin ng tama, yung pong pagkakaloob sa amin ng COA ng unmodified opinion. Yun po, 2 sunod na taon na naipagkaloob sa amin. At gusto namin po na tuloy-tuloy namin magawa yun. At mangyayari na po yan kung maayos po namin ang implementasyon ng mga programa. Singit lang ako bago po si Chacha. Yung pong kapag 4-piece beneficiary ka, di ba pwede ka pa rin magtupad, ano? Pag-aaral po, tinamaan po ng NACDA. Ang programa po kasi, disadvantage, saka displaced workers. Kaya ang disadvantage po, vulnerable, marginalized. Malawak. Kamihan po niya nasa informal sector, Ms. Tede. Sige. May tanong po si Chacha dito sa paggamit sa tupad ngayon ng mga EPAL. Yes po. Sec Benny, kalat po ngayon sa social media, no, sa ilang mga lugar, itong paggamit ng tupad na nilalagyan pa ng litrato ng ilang mga tumatakbo para sa 2025 midterm elections. Aware po ba kayo dito sa ilang mga lugar? Yung pong sinasabi niyo, hindi lang po yan ngayon. Nung mga nakalipas na panahon, meron pong ganyang klase mga paabot pasabi at saka mga binabanggit. So ina-actionan po namin yan. At alam naman siguro din ni Ted, kano ang challenge para po sa mga implemento sa mga programa pamahalaan. Hindi po namin siguro pwedeng tuwiran o tahasang sabihin, huwag kayong magpakita dito sa aming ginagawang programa. Alam na kami ang reality react. Subalit, gusto ko lang pong tiyakin na ginagawa po namin ang aming tungkulin na pinapaabot namin sa mga beneficiaryo. Ito po ay programa ng gobyerno na hindi po kailangan ng padrino. Sabi niyo po, Opo, hindi kailangan ng padrino. Yes po, Sec Benny. Sabi niyo Opo. Candidly, hindi ganun kadali gawin yung trabaho dahil alam naman po natin, bawat kilos natin dyan na sinusubaybayan, tinitignan, pinupunan. Ayun, sinusubaybayan daw. Nako, nangyari na nga eh. Bakit nyo pa susubaybayan? Nangyari na. Tapos, saka nyo lang susubaybayan? So, amin lang pong tinitiyak na lahat po ng alituntunin na kapaloob sa aming guidelines, amin pong ipatutupad at yan po ang mahigpit na tagubilin. Bakit ang nangyari ay papatupad pa lang? Dapat pinatupad na noon pa. Matagal na yung pinatupad. Ang nangyayari, hindi nyo hinaharang. Hindi namin sa aming mga implementors. Alam po namin na sila ay nasasubject sa mga iba-ibang klase ng pagsubok o kaya naman yung mga sitwasyon na medyo minsan nakapapagpahirap sa implementasyon. Paano kaya ito, Sec? Paano kaya ito? May post po si Lucky Manzano. Si Lucky Manzano ba nag-post yan? Kay Lucky Manzano na post po ito. Opo. At dito po sa post nito, basahin mong, paano kaya yan, Sec? Si Lucky Manzano, kandidato po sa pagka-vice governor, si Vilma Santos po, hindi ho ba, sa pagka-gobernador, tapos yung congressman, yung anak niya naman bunso, si Ralph Recto, nandun din yung muka doon sa sinasabing post na ito mismo. Ano nakalagay dyan? Tupad? Meron pong tarpaulin na nakalagay. Yung post not specifically about tupad, pero doon mismo sa video, makikita natin, sa background nila nakalagay, tupad payout. Nandun po ang picture ni Lucky Manzano, nung isa pa pong kapatid niya na tumatakbo sa Batangas. Ayan. Nakikita niyo po, 4 po sila.
tamang-tama yung sinasabi ni DJ Chacha. Yan po, 4 po sila. Oh. Nakapoto, nasa picture. Etong dalawang to, si Luis Manzano at ang kanyang asawa. Nasa likod po, tamang-tama po, nasa likod po yung picture nilang magpamilya. Maging ni Ate V Ni at ni Governor. DOF Chief Ralph Recto. Ayan po, oh, makikita po sa likod, nakabilog po ng pula yung 4 na miyembro ng pamilya Manzano. Diyan po si Vilma Santos, Luis Manzano, at yung anak niya, at saka si Mr. Ralph Recto. Ayan po nasa likod yung yung nakabilog Ted, nakasulat na tupad payout. Yan po yung bawal. Yan po yung highlights niyo. Paghugan yan na ang sinasabi daw po, ito ho naman, bukas pong aming programa sa panig po dito nila Mr. Lucky Manzano. Kapag ho ganyan na kasama nyo sa gabinete ang mukha doon sa tarpaulin, paano kaya? Siyempre po, siguro ang pwede pong gawin dapat ng aming mga implementors, yan po ay pagsabihan na ang payout po dapat sa tupad, dapat specifically doon lamang po sa mga Tama. Pagsabihan lang, hindi kayang i-disqualified. Dapat kung Comelec ang gumagana dyan eh. Yan dapat ang yung nagpapataw ng parusa dyan eh, yung mga Comelec. benepisaryo at kung meron po silang gawin na gustong gawin na sila ay sabihin na po natin, nagpapakilala o nangangampanya, wag po nilang gawin. Wag po nilang gawin doon sa venue ng payout. Pwede po silang sa labas nun dahil karamihan naman po kami, Ted, the reality is nakikipag-partner po kami sa mga... Nakikita nyo sa picture, ayan po yung garapalan na po na hindi sumusunod sa batas. Talagang sinisira na po nila ang batas. Local government unit para maabot po namin ang yung pasilidad po, magamit din namin. Pero hindi naman nangangahulugan yon na dapat ay kami ay maging mangutangan ng loob dahil ang tinutulungan po naman namin mga constituency, kung sino man po yung politiko, kung sino man po yung local government official, dapat siguro tulungan din na kami sa maayos at hindi pupunahin na pagpapatupad ng aming mga programa. Yun po yung amin pong sinisikap na gampanan at hindi po nagkukulang Ted at TG Chacha sa pagpapaabot ng direktiba at paalala sa ating mga field implementors. Pagamat alam natin hindi ganun kadali, pero hindi po kami hihinto hanggat hindi po natin makita na ang implementasyon dapat ay hindi po nagkakaroon ng problema o hindi naman po nalalagay sa alanganin dahil yung pong mga nakikinabang yan, dapat po naman mapakalagaan natin din na magpatuloy ang ayuda ng pamahalaan pero hindi nangangahulugan na tuloy-tuloy yan kung nagkakaroon po ng mga problema. In fact, meron po kaming mga na-blacklist, meron din po kaming hindi. Pero ang nakalulong... Ayan po. Sabi nyo, na-blacklist. Ito po kayang pamilyang to, kaya nyo pang i-blacklist. Yan ang mahirap dyan. Kasi dyan, Ted at Gigi Chacha, pag sinususpindi mo ang implementasyon sa isang area, yung mga ibang eligible talaga, matideprive sila ng serbisyo ng pamahalaan. Pero kailangan gawin para maituwid natin yung mga irangay aberration, yung mga deviation sa mga guidelines na dapat sinusunod. Akala ko po, sorry po, mawalang galang lang. Akala ko, sagot nyo, titignan ko yan, Ted, kausapin ko yung dyan sa Batangas na yan, kung sino ba ang aming director dyan ng DOLE at kung alam niya yung bagay na iyan. Para lang kung ma-confirm po ninyo. Sorry. Kasama yun. Hindi, Ted. You don't have to apologize. Opo. Actually, kasama yan sa gagawin. Kasi Opo. pag merong nakakaabot sa akin ng ganyang klaseng sumbong o kaya balita o nakita natin sa social media, hindi po tayo nagsasawalang tibo o nagkikipit balikat. Opo. Yeah. Akala ko sasabihin, hindi dapat tinotolerate ang mga ganyan. Dapat yan ang sinabi niya. Tinatawagan po natin kaagad. Opo, sige po. Opo. Alamin niyo lang po. Opo. Kasi nga, sabi ko nga, bukas ang aming programa para po dito. Sino nag-post yan? Again, di ba follower ka niya? Instagram account ni Luis Manzano na i-post. Ayan. Opo, na-i-post niya. So, actually, yun ang post mismo, no, Sek, hindi siya tungkol sa tupad, pero sa video mismo, makikita natin yung tarpaulin, nandoon po yung nakalagay, tupad payout, together with their family picture. So, Sek Benny, ngayon na alam nyo na, sa mga ganitong pagkakataon, talagang rerekta po kayo para sabihan sila na mali yan? Kayo na pong magsasabi nun sa kanila? Sabihan po na, in fact, bago pa tayo nagkaroon po ng ganitong klaseng panayam o talakayan, nakaraang
taon. Ganyan na po ang direktiba eh. Okay. Dapat Opo. sabihan natin sila. Pero medyo, siyempre, pagdating po sa Opo. field, Okay. pero mga magagaling po, may maabilidad, maglagay ng litrato. Pero pinagbabawal po namin yan. Opo, Sana opo. wag gawin. Opo. Naintindihan ko naman yun kung ikaw si director at ikaw magpe-payout pagkatapos sinabihan ka nitong mga nasa posisyon o makapangyarihang mga tao doon sa lugar. Sino ka ba naman para tumanggi, di ba? Naiipit sila. Anyway, sige po, so asahan po namin ang inyong action. Sa panghuli lang po, Secretary, Ngayon po, napanood po natin ang buong video at natunghayan po natin at napakinggan natin ang bawat salita ni Ed Filon at syempre yung DOLE Secretary. Kaya hanggang dito na lamang po. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.